5, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Hindi nyo nakita? 92? Verse number 2, ready go. Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. That is verse 5. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Tayo po ay manalangin. Our gracious and heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May all bless us, encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay. Ang iyong salita na magbigay sa amin ng kalakasan, spiritual na paglago, at pag-asa sa buhay po, O Diyos. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa pala ni Kristo Jesus, amin Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Ang sabi po dyan sa banal na kasulatan, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Ngayon po ay bali magano na, magtatapos na yung taon. So there are many things that we need to give thanks unto the Lord. Mga bagay na pasalamat natin mula nung tayo ay January hanggang ngayon. 2 weeks na lang, magtatapos na yung taon natin. So kung isipin natin, napakarami mga bagay na tayo po ay magpasalamat. Ito po si Haring David, sabi po niya, it is a good thing to give thanks unto the Lord. So mabuti na tayo po ay mabigay ng pasalamat sa Diyos. So napakarami pong bagay na pasalamatan natin ng ating Panginoon. So una po mga kapatid, ano-ano ba yung mga bagay? So what are the things that we need to give thanks unto the Lord? Pinaliwanag po dito ni Haring David sa verse number 2. Sabi po niya, verse number 2, to show forth thy loving kindness in the morning. Okay? Hindi naman ibig sabihin, bakit magtatanong tayo, bakit kinakailangan ilagay ni Haring David dito, to show forth thy loving kindness in the morning. Pag-ibig at ang kindness, ano sa Tagalog yung kindness? Kabutihan. Pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa umaga. Bakit? Because the moment we keep our eyes closed, matutulog na tayo, totally you are unconscious. Maraming tao na mamatay, yung binangungot ba? Kaya nga, kung mayroong bagay na, kanina narinig ko na parang bawat isang minuto, 2 ang namamatay sa disgrasya. Sipin mo ha, in every 30 seconds, mayroong namamatay sa disgrasya. Narinig ko lang sa balita kanina. Sa ibig sabihin, sa loob ng 1 minuto, 2, in one hour, mayroong 120 na mamatay sa buong mundo. Disgrasya lang yun. Sipin nyo, kaya mag-ingat kayo sa pagbabiyahe. Okay, ingatan nyo. Pagka humawak na kayo ng manubila, magbaon kayo ng 1 sakong pasensya. Okay? Kasi may mga tao dyan, ibang sabagay. Hindi naman siguro perfecto tayo. Ako din ganun eh. Minsan nata-trigger din ako eh. Pagkabalusubas yung kagilid ko, sa gitna ko, sa harapan, minsan nati-trigger, na-high blood ka rin eh. Okay? Kaya nga, meron tinatawag na road rage eh. Kaso lang, alalahanin natin, tayo ay may Diyos. Okay? So dito mga batid, to show forth thy loving kindness. Ang Diyos po natin, kilala siya na siya po ay mapagmahal at mahabaging Diyos, maunawain. Simulan natin sa bansang Israel. Israel is the only country in the world. Ang tawag sa kanila, kung tao walang tahanan, tawag doon homeless. Sila landless, countryless, wala silang bansa. Isipin mo sila ay nagiging bansa sa loob ng isang bansa, doon sa Egypt. Okay? Nung dumami sila, yun po yun. Binigyan sila ng Diyos ng homeland. At yun naman yung sinabi niya ni which mankind,
Nung kailangan ng Amerika ng tinatawag na bomba, dahil pinasabog yung Pearl Harbor eh. Nung pinasabog yung Pearl Harbor, yung presidente ng Amerika, nag-offer siya kung sino ang makapag-discover ng bomba para gumante. Itong si Wichman Kind, kinausap niya ang presidente, sabi niya, Mr. President, meron ako dyan, kaso lang, iyon ay ano yan. Sa laboratory ko palang ginawa. Trial parang yan. Sinubukan nila, dalawang piraso lang yon. Yung Hiroshima at saka Nagasaki. Ang nasa isip ng mga Hapon, napakarami nang naimbento ang Amerika. Pero actually, dalawang piraso pa lang yun. Subok lang. So, binumba, pang! Tapos, sunod na araw, pak! Sabi ng general doon sa emperador, Your Majesty, we need to surrender to America. If not, the whole country will be destroyed by American forces. Ayaw ng emperor. Kaso lang mapilit yung general. Alam nyo kung pinilit ng kung sumang-ayon yung general, hindi naman mananalo yung Amerika. Kasi nga, dadalawa pa lang yung kanilang atomic bomb. Dadalawa lang. Sumuko lang dahil doon sa sabi ng general. Kasi nasa isip ng general, kung mayroon ng dalawa, baka may pangatlo pa ito. May pang-apat pa ito. Kaya sumuko na sila. Okay? So, tinanong ng presidente ng Amerika kung ano yung pwedeng ibigay na prize doon kay Wichman Kind. Ang sabi niya, give me a homeland for my people. Kaya nagkaroon ngayon ng tinatawag na Jewish state or the state of Israel. Okay? Yun po yan nabatid. So nung sila, yung mga Israelita, naglalakbayan sila, ang ginagawa ng Diyos, makita po natin na napakabait po ng Diyos. Bakit? Ano bang ginagawa ng Diyos? Tingnan nyo ha. Exodus chapter 13. Habang sila po yung naglalakbay, yung pag-ibig, kahabagan o awa ng Diyos, sipin mo ha, loving kindness, dalawang salita pinag-isa. Verse number 21, sabi po dyan, Exodus chapter 13, verse number 21, sabi po naman na kasulatan, and the Lord went before them by day in a pillar of a cloud. Isipin mo, yung bansang Israel, milyones po sila, 2 million, around 2 million, pinapayungan ng Diyos yan. With a pillar of cloud by day to lead them in the way. So, ibig sabihin, hindi naaarawan itong mga Israelita. Isipin mo yan, Siguro, kaya nagkaroon tayo ng payo ngayon. Doon siguro yan, concept, Yan. Ano pa? And by night, a pillar of fire to give them light. To go by day and night. So yung kanilang paglalakbay, day and night. Siguro, pag napagod, pahinga, matulog. Ang galing, So, ganun po, mga batid, ang ginawa ng Diyos. Ganun katindi pag ang Diyos ay nagmahal. At hindi lang yan. Kay Abraham, mahal na mahal niya si Abraham. Yung anghel na una pa sa kanya. Tayo din po, mga batid, until now, mayroong tinatawag na mga ministering spirits. Kasi nga, para ang presensya ng Diyos nandyan sa atin. Hindi ibig sabihin na kailangan magbigay ang Diyos ng gwardya. Ang tawag kasi yan sa Tagalog anghel de la guardia sa atin. Pero kung tutusin, pag isang taong mayaman, ikaw ay mayamang tao, yung anak mo may sariling driver yan. Yung anak mo may sariling gwardya yan. So ang Panginoon natin, dahil makapangyarihan siya at napakayaman, ganun ang ginagawa niya sa atin. Okay? So loving kindness. At then, sa New Testament, paano pinakita ng Diyos yung kanyang loving kindness sa atin? Namatay ang kanyang anak para sa atin. Upang ikaw, tayong lahat, mga tao, at yun po yung pinakamensahe ng Christmas. Although Jesus Christ, hindi naman siya isinilang ng December 25, pero ang ginawa po ng Panginoon, namatay siya, yun ang kanyang pinakamalaking regalo sa buong mundo. Okay? Pangalawa, ano sabi ni Haring David yan? Balikan natin Psalms 92. Psalms 92. So number 1 is loving kindness. Yung pangalawa, sinabi dyan,
Verse 2, to show forth thy loving kindness in the morning, and thy faithfulness every night. So dito tayo ngayon sa pangalawa, faithfulness. We sing songs in our hymnals. Great is thy faithfulness, O God. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not. Hindi nagbabago ang Diyos natin. Tayo nagbabago tayo from time to time. We have words. After an hour, we can change it. We have decision. After a day, we will change it. Thy compassions, they fail not. As thou have been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Sipin nyo yan. Lahat ng bagay, provide ng Panginoon sa atin. Everything. So kung makita ninyo from January until now, God has been faithful to us. Sipin nyo, wala naman tayong mga oxygen sa ating sa ating mga likod, okay? Wala mga oxygen eh. Pag pumunta ka ng hospital, yung 2,000 mo, magdamag lang yata yan. Ganun po mga kapatid. Dito, pag gagamit tayo ng hangin, we will pay. Pag gumamit tayo ng ilaw, we will pay. Kakakabit lang, pundi na agad. Ayos na. Gano'n. Oh. And down ka agad. Kaya, ang Diyos natin mabait yan. Faithful siya. Sabi dyan, although wala sa atin ito, summer and winter. We don't have summer and winter. Springtime and harvest. Sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness. Great is God's faithfulness. Okay? Ganun katindi ang Diyos po natin, mga kapatid. Sabi dyan, strength for today and bright hope for tomorrow. Maganda. We have strength for today. At bukas naman, we will have a bright hope for tomorrow. That's why we need to pray and talk to God for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 besides. Ang ganda, di ba? We have all the blessings at mayroong mga naka-reserve dyan. Not only 10 times, more than that. So, ganun po ang faithfulness ng Panginoon. Kaya nga po, dahil tapat ang Diyos sa atin, we need to count all the blessings that we have. Count your blessings. So how many blessings you have and how many blessings you get from God? Napakarami. Diba? Sabi ng kanta, when upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord hath done. So kung nasa diskurahe tayong moment ng buhay natin, try to count your blessings. Simulan mo. Diba? Wala kang pera, bigla kang nagkaroon. Wala kang trabaho, bigla kang nagkaroon. May sakit ka, bigla kang nabuhay. Okay na, parang patay na buhay, no? Bigla kang pinagaling ng Diyos. Ganun po yan, mga miracles ng buhay. Di ba yung mga patotoo? Dati po akong mahirap lang. Dahil sa Panginoon, pinagpala ko ng Diyos. Dami, sa mga negosyo nga, kahit sa multi-level marketing, mga ganun eh. Dati po akong estudyante. Ngayon, ganito na ako. Dati akong security guard, ganito na. So kung yung mga negosyo may pagpapala, they have blessings, why not sa Panginoon? We have blessings. Yung buhay natin, blessing yan. Yung tao, hindi mo masasabi. May tao, may umidad ng 80, 85, nagtatrabaho pa. Meron naman, 70 pa lang, bedridden na. So, hindi mo masabi. Ano pa? Are you ever burdened with the load of care? So, napakarami tayong mga goals sa buhay. Gusto natin magkaroon ng ganito, bahay, gusto natin makapag-travel, makapag-vacation, gusto natin makapagliwaliw.
Marami tayong gusto sa buhay. Thus the cross seems heavy. You are called to bear. Yung akala natin, pasan-pasan na natin yung cross natin, napakabigat na. Pero sabi ng Panginoon, take up your cross and follow me. Okay? Count your many blessings, every doubt will fly. And you will be singing as the days go by. Isipin mo yan. So the moment you count your blessings, para yung nakwento ko lagi sa inyo, pumunta kami ni Pastor Hernan doon sa Makati, Medical City. Ooperahan yung babae. Kasi nga, nung may diabetes, tinanggal, pinutol yung paa. Kumalat na sa may tuhod, pinutol na yung tuhod. Isipin mo yan. Pangalawang operation, puputulin yung tuhod. Gusto ko sanang magtanong, pag mag-infection ulit, di sa binti na ang putulin. Pag umakyat pa, manananggal na siya. Isipin mo yan. Kaso lang, habang nandoon, kami ni Pastor Hernan, yung bang nahihiya kaming magsabi na kawawa yung kalagayan mo, masakit yung operation mo. Alam mo itong babaeng ito, puro blessings ang lumalabas sa bibig niya. Nahihiya po ako dahil siya yung may karamdaman, siya yung pasyente, siya yung nagtuturo sa amin about blessings. About pagtitiwala sa Diyos, about the will of God. Kasi maraming mga tao na gano'n. Because these people are counting their blessings, that's why every doubt will fly. Okay? When you look at others with their lands and gold, think that Christ had promised you with His wealth untold. Akala natin, di ba, magkakaroon tayo ng jealousy. Sinabi naman ni Haring David yun eh. Saan ba yun? Itong si hindi ko makita. Sabi ni David, pag nakita ko yung yaman ng mga ungodly, parang siya, yung nai-envy siya. Okay? Parang tayo din ganyan. Pag nakita, kasi ang mundo, ang sukatan ng yaman sa mundo, success is measured by how much money they have. Okay? Pero ang totoong tagumpay, hindi po yan. Kaya nung pandemic, sabi ng mga mayayaman, tingnan nyo resulta ng pandemic. Ang daming simbahan ngayon nabibiyaan dahil sa pandemic. Oh. Bakit? Doon sa may Quezon, siyang negosyante, nagbigay ng milyones doon sa simbahan. 40 million binigay. Hindi membro yan, magbigay. So nakita nila na yung yaman pala nila, kahit sako-sako yan, unanan mo man yan, walang magagawa yan. Kaya in return, naghanap sila ng simbahan dyan na may mga proyekto, nagbigay. So ang daming mga simbahan ngayon, beneficial because of that. Nasabihin nyo, Pastor, bakit din sa atin wala? Itago tayo eh. Sino ba namang iikot dito, di ba? Yung mga nasa highway, yun yung mga nabibiyayaan. Pwede pala, mag-highway na rin tayo. Kasi yung pala yung una nabibiyayaan, Pero hindi naman garantiya, pag nasa highway ka, lalago yung simbahan mo. Hindi ho. Hindi yan. Okay? Another one. Sabi ni Haring David, verse number 3. Upon the instrument of 10 string, and upon psaltery, upon the harp with solemn sound, for thou, Lord, has made me glad through thy work. Ito yon. Made me glad. So it is a good thing to give things unto the Lord. Ito yung pangatlo. Because the Lord has given us happiness. Binigyan tayo ng kasayahan. Kung kayo tanungin ko, masaya ba kayo? Siyempre, ako nga, masakit ang tiyan ko, masakit ang ulo, masaya ako eh. Masakit eh. Minsan pag tumingin ka. Pero kagaya nung araw, pag tumingin ako, parang umiikot yung mundo. Nasubukan niyo na ba yung gano'n?
Parang umiikom, tapos manindilim, tapos mawalan ka ng balanse. Yung gusto mo, yung nakahiga ka lang, gano'n. Tapos ayaw mo ng ingay. May mga ganong pagkakataon, di ba? Sa buhay natin. That's normal naman yun. Kasi nga ang buhay natin, katawan natin, parang makina to eh. Yung makina, kinakailangan sakyan, kailangan mong palitan ng gulong yan. Kinakailangan i-repair mo yung preno. Kinakailangan pagasolinahan mo. Kinakailangan tawag doon, i-change oil mo. So the same with our body. Okay? Mechanical function po yan. So ito mga kapatid, tayo binigyan ng Diyos ng kasiyahan. So bakit tayo masaya? At bakit ipasalamat natin sa Diyos yung kasiyahan na yan? Unang-una, there are reasons why we are happy. Unang-una, we are saved, di ba? Yung kaligtasan, masaya ka because there are many millions. Yung kanta nga na yung kinakanta sa mga simbahan. Why have you chosen me? Out of millions, your child to be. Napakarami yan. Pero dapat hindi why have you chosen me? Thank you Lord for choosing me. Out of millions. Hindi yung magtatanong ka, bakit duda ka? Ayaw mong maligtas. So dapat mong pasalamat ka. Kaya yung iba, pag kumakanta, hindi, why have you chosen me? Thank you for choosing me. Out of millions. Okay? Pero dahil kinakanta na iba, kinakanta na rin natin. At sumikat sa mga simbahan. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo na tayo po ay naligtas. May kaligtasan tayo. Another one, na dapat na ipasalamat, not only that we are saved, and we are happy for that, dahil yun ay work ng Panginoon yan, di ba? Nakalagay dyan. Thou hast made me glad through thy work. Gawa naman ng Diyos yung kaligtasan niya. On the cross of Calvary, Christ died for us. So dapat ipasalamat natin yan. Another one, na dapat tayo masaya. Because we have a family. We enjoy our family. Di ba po? Oh. Masaya tayo na meron tayong tatay. Masaya tayo na meron tayong nanay. Masaya tayo na meron tayong mga kapatid. Masaya tayo na meron tayong mga loved ones. Sa isang tatay, masaya ka na meron ka mga anak. Sa isang nanay, masaya ka na meron ka isang anak. Masaya ka dahil meron ka mister. Masaya ka dahil meron ka misis. So, ganun po mga kapatid, there are many things na ipasalamat natin because of our family. Yung mga tao na iba, nako, they are alone. Alam ni Ruben yan. Yung pusa, kinakausap. Yung aso, kinakausap. Yung ibon, kinakausap. Akala mo, maraming tao sa bahay. Sipin mo yan, they're alone. So, hirap doon. Sipin mo, subukan mo kaya, kausapin mo yung aso mo kung matuwa ka. Isa pagka yung, nakakaintindi naman yun. Pero hindi yun eh. Sa tinatawag na yung habitat. Hindi yan eh, kasi animal kingdom yun eh. Human kingdom ka. Di ba? Yung bang aso at pusa, pagsamahin mo yan? No, they're animals but of different species. Hindi po pwede yan eh. Hindi po pwede. So, ibig sabihin, magkakaiba yung natin. Paggagawa ng Diyos. Kasi tayo created in the image of God. Yung hayop naman, they are not created in the image of God. Create yan for human consumption. Kaya yung aso, pwede namang yan eh. Katayin at lutuin. Kaya lang naman hindi kinakatay ngayon kasi may mga injection eh. So, nung araw, kinakatay naman yan. So, ano pa? Not only family. Na tayo may pasalamat natin sa Diyos. Masaya tayo at napasalamat tayo sa Diyos because we have this church. Di ba? And the church, anong meron? Ba't ka pupunta dito para mag-prayer meeting? Napagod ka, sa halip nandoon ka sa bahay, nagsiselfone ka, naglalaro ka ng ML, nagsiselfone, nanonood ng soap opera si Princess, di ba?
Tapos si Danica, nanonood na ng mga love stories, ganun. Pero pumunta ka rito. 5 years ago, 10 years ago, we like the television. Ngayon, wala na eh. Bakit? The television is in your phone. In your phone. Yan na. Nandiyan na. Balita, gusto mo? Nandiyan na. Latest news, nandiyan na. Latest issue, nandiyan na. Latest, chismis, nandiyan na. Trending, gusto mo? Trending ng mga Baptist member, andyan. Trending ng mga pastor na Baptist, andyan. Ano pang hanapin mo? Huwag mo lang paniwalaan. So ito yung mga kapatid. We have a church. At dito, we gathered together as a family. Okay? Sa pamilya. At isa sa pasalamat natin na tayo mga Baptist, the government recognizes us. Napagawa nga ako ng damit ko eh. Yung para sa National Baptist Day. Okay. Kung gusto nyo nang mag-order ng damit, sabihin nyo sa akin. Mura lang. 1,200 lang. 1,250. Ang ganda. May nakalagay doon, RA 11879. Tama ba ako? Hindi ko memorize yung yung Republic Act eh. Pero pasalamat tayo that the government recognizes the church, the Baptist Church, kaya tayo binigyan tayo ng batas every second Thursday of January known as the National Baptist Day. Because of our contribution. I-follow nyo yung National Baptist Day. I-follow nyo. Nandoon yung mga videos. Yan nyo lang, yung National Baptist Day. Yan. Ang ganda. Matutuwa ka, lalo na pag medyo nadudurog yung puso ko pag binabasa na yung ni Senator Gatchalian, yung law na yon pag binabasa na niya, kaya itong mga Baptist na ito ay nandito po ito dahil sila po ay nagtuturo ng Ebanghelyo ng Diyos. Okay Nirecognize nila yan. Sila po ay pupunta sa mga bahay-bahay at tinuturuan yung mga tao upang makakilala sa Diyos. Nirecognize ng gobyerno yan. Sipin mo, ma-uplift ka yung pala yung pagkakatok mo sa bahay, pagbibigay mo ng tracts, kasama ka doon. Nirecognize pala ng gobyerno yan. Kasi nga, yung binibigay mong leaflet dyan, binibigay mong Bible yan, kinakausap mo yung tao, tinuturuan mo yung tao, magiging wholesome, magiging moral. Di ba? Nirecognize ng gobyerno yan. So magpasalamat tayo mga brother. Another one, not only that we have a church family, but especially and most of all, we have the manual. Okay? Ito. Kasi kung wala ito, lahat wala. Kaya yun po yan mga brother. Okay? So yun po yan. Kaya sabi niya ni Haring David as I close, basahin ko lang uli yung Psalms 92. Sabi ni Haring David, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Kaya mga kapatid, balikan mo yung magkaroon tayo ng spiritual inventory. Mula January hanggang ngayon, pagbulay-bulayan natin, pag-isipan natin, gaano karami ang blessings na tanggap mo. Pasalamatan mo sa Diyos yan. May mga bagay na hindi natin napasalamatan, nakalimutan natin. So yun po yan, may pasalamat natin yan. Tumayo po tayo po manalangin. Heavenly Father, thank you for what you have done in our lives. Reminders, the blessings, we cannot list it one by one. We cannot name it one by one. We cannot count it one by one. But thank you, Father, for what you have done in our lives. Great is your faithfulness to us. Nandoon kami ay down, itinaas mo kami,
we are hopeless, and you give us hope. We are sick, you give us healing. We are in need of material things and finances. You have just there at the right time to provide those things. You are great, O Father. And most of all, thank you for saving us and our loved ones and those people who are there to us. If God has something for you and God is reminding you, you are free to come, kneel down and talk to the Lord in prayer right now. Thank you, Father, for all the goodness that you have done to us. King David, long time ago, remind us, it is a good thing to give things unto the Lord. There are thousands, millions of reasons why we need to give things unto the Lord. As we part ways, O Father, take care of us, keep us safe, could able to reach our destination safe and sound. And we continue to pray for Ma'am Ruth na pagalingin niyo po siya. Immediate healing para po sa kanya. And provision din po, financially, give her good strength. Dalayan ko rin po, Father, na ingatan niyo rin po ang bata sa amin, at least kapamakan natin sa siya, mga kapatiran po namin who are working, give them blessings in their work. At yung mga kapatiran din po na may mga negosyo, bless them po, Father. Yung may mga biyahe, especially itong holiday season, I pray, dear Father, na kayo po ang mag-bless, mag-ingat sa bawat sa amin, especially on give us traveling mercies. Those who are having a vacation or those who are visiting loved ones in the provinces, ingatan niyo po sila, O Father. At hari nawa, i-bless niyo po ang bawat sa amin at pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Lahat na ito aking nadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa Plan ng Kristo, sabi Diyos sa kapaligtas. Amen. God bless us all.